Rising global oil prices are raising concerns for local consumers. Joining us now is Rodela Romero, Assistant Director of Oil Industry Management Bureau of the Department of Energy, to tell us what's being done. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Angela and Sir Angelo. Magandang umaga po sa lahat. Opo, hingi lang po kami ng reaction po mula po sa inyong opisina regarding nga po dito sa sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, yung kanyang panawagan for the immediate release of fuel subsidies. Yes, ma'am. There's really a fuel subsidy intended po sa mga motorista natin. The one implemented by the Department of Transportation and LTFRB. They're the one implementing the fuel subsidy po for the transport sector. And then there's also another one na parang pantawid pasada din, same kind of concept na ini-implement naman po ng Department of Agriculture for those farmers and fisher folks na apektado. Alright, ma'am, kasi of course we know yung Israel-Iran and tapos ngayon the US conflict nag-escalate. But how will this affect fuel prices, especially sa Philippines, even if we don't directly get fuel from them? Yes, tama po. We do not get directly from those countries, Iran and Israel. But considering po na may mga premium, may war premium sa pagbili ng petroleum products, so definitely po tataas ang presyo, hindi lang sa Pilipinas but rather to the whole world. Plus the fact na it's only an speculation kasi ang ini-speculate nila in the event na mag-escalate talaga yung tension, there's a possibility po na sarahan ang Strait of Hormuz. Mas malaki po yung impact na masara ang Strait of Hormuz because almost 20% ng global oil dumadaan po sa nasabing strait. So at the moment, wala pang actual supply disruption. Pero may speculation na po, kaya nararanasan natin pagtaas ng presyo. Sir, currently po, ano po ang price natin per barrel ng crude oil? Tapos ano ba ang speculation po na if ever nagkaroon po ng escalation sa tension? Kung pagbabasihan po natin yung monitoring natin sa Mint of Platts Singapore, pinaka-benchmark for Dubai crude, nung Friday po, Friday trading lang po, 76.85. Okay. Pero kung average ng, but for the month of June, 64.85 pa lang po. Wala pang ano. So, in the meantime po, regular ang monitoring na ginagawa po natin para malaman po talaga natin kung ano yung magiging estimated adjustment in the event na mag-escalate talaga yung tension. Okay. Well, to explain this further po, ma'am, kasi nakikita nga po natin bukas, tataas po ulit yung ano natin na presyo ng gasolina. Ano pong mga hakbang po, aside po sa nabanggit po ninyo, yung gagawin ng government para po kahit papaano po maibsan po yung impact ng rising of fuel cost po sa vulnerable sectors po natin, katulad po ng mga transport drivers, public transport drivers, farmers, and fisher folks? Yes, at the moment po kasi, ang sinisigurado po natin, meron tayong supply ng petroleum products na gagamitin sa ating bansa. So, we conducted the inventory check sa mga depots po ng oil companies last week pa po. And they are all compliant with the minimum inventory requirements set by the DOE. And then second po, we have an ongoing meeting with the oil companies para gamitin po ang moral suasion na wag naman one time, big time yung increase na i-implement tomorrow. Baka pwede pong maging staggered. Kasi dati naman po, pinagbibigyan tayo ng mga oil companies na ngayon. Kaya na nga po, sana by next week or the susunod na linggo, hindi na ganun kataas para idagdag man yung balance, hindi pa rin mabigat. Ito ba? So, staggered implementation ng adjustment. And third, patuloy pa rin po yung appeal natin sa oil companies. In fact, may meeting din kami na separate with them, iba-ibang oil companies, para malaman po natin yung mga discounts na binibigay nila sa mga motorista, sa iba't ibang customers nila. Kasi yung mapapansin niyo po, may mga gas station na nagbibigay ng discount that range from 1 peso hanggang 5 pesos per liter. So, as part of their corporate social responsibility. Tapos may mga freebies din po and then mga promos. And then, sa ngayon din po, may nakaset kami meeting talaga with DOTR and LTFRB para makita po natin yung implementation nga nila ng Pantawid Pasada program or fuel subsidy for transport sector. And then another meeting with DA para naman po nga sa farmers and fisher folks. Lastly, Director, syempre, we spoke to several drivers groups this last few weeks.
Pinag-uusapan kasi yung pagtaas ng pasada nila. Do we see an outlook of the next 3 weeks na puro pataas po, upward, or may chance na mag-fluctuate at bumaba ang presyo within the next 2-3 weeks? Yun nga po kung mag-escalate po talaga itong tension na to, malaki po posibilidad na magtuloy-tuloy po yung pagtaas ng presyo. But meron pa rin po naman tayong mga tinatawag na lingering factors na hahatak na pababa ang presyo. Like for instance, minsan po humihina ang demand ng malalaking bansa kagaya ng China at saka ng India. Malaking tulong po yun para humatak ang presyo kasi bumababa yung demand, di po ba, yung consumption nila. Second po, yung nakaraang imposition ng tariff ni President Trump, di po ba, naging issue din yun, nakahatak din po yun pababa sa presyo ng produktong petrolyo. So those are some of the factors that would trigger para bumaba ang presyo naman. All right, we'll keep in touch with you, but for now, thank you very much, Rodela Romero, Assistant Director of Oil Industry Management Bureau of the Department of Energy.